Okay mga boss, magandang araw sa inyo. Okay, meron tayong school bus na Nissan Urban, no? Mag-upgrade lang tayo ng kanyang auxiliary fan. Papalitan natin siya ng mas malakas. Okay, so yun lang naman ang issue niya. Nagawa na natin to. Nagpalit tayo ng o-ring doon sa kanyang compressor dahil may leak. So ginawa natin, nilinisan, pinalitan natin ng o-ring doon sa may compressor. Yun yung hindi makita ng ating ibang mga technician na singaw na nawawala yung freo niya. So nakita natin sa compressor. Ngayon may advice tayo na mag-convert ng mas malakas na high speed na fan mga boss para matanggal yung ating high pressure. So yun ang gagawin natin dito. Okay? Okay mga boss, ito yung ating ikakabit dun sa ating school bus, no? Mga boss, kung mapapansin natin yung kanyang motor, tinanggal natin yung isa. Okay, ito yung motor niya. So mas malaki to kumpara doon sa nakakabit sa kanya, no? So ang RPM nito, bubuksan rin natin tong bago, no? Kahit magsayang tayo ng isa, at least makita natin yung laman sa loob, kung anong pagkakaiba niya, at kung gaano kaganda ba yung winding na meron sa loob o yung magnetic wire na ginamit, no? Kaya tinanggal ko yung blade na yan. Bubuksan natin mamaya para makita natin kung ano meron dyan at para ma-i-offer natin, no, sa ating mga kliyente kung talagang good itong ating auxiliary fan na pwedeng isab mga boss doon sa ating original nung ating pang-urban, no? Kasi ang urban natin ganito lang eh. Okay, mga boss, ganito lang yung nakakabit sa ating urban, no? Ganito siya kanipis. O ngayon, yung halimbawang Origion, okay, sige, tanggapin natin na medyo mas okay ng konti yung original dahil kahit papano maganda yung quality. Ngayon, nagpalit ka na ng mga replacement, sa tingin ba natin mas malakas yung kumpara dun sa original? Palagi ko baka mas sumina pa ng konti, no? Pero kung may maikakabit ka na mas malaki ang motor, para sa akin siguro mga boss, ewan ko lang sa inyo kung medyo magiging agree kayo o hindi, no? Pero kung ganyan kanipis yung motor mo kumpara doon, sino bang mas malakas dito sa dalawa? So kaya pinag-aaralan natin kung ano yung mga pwede nating ikabit na pwedeng makadagdag improve doon sa ating ginagawa. So mamaya bubuksan ko yan para makita natin kung anong laman sa loob kasi hindi pa ako nakakapagbukas nito. So kahit bago yan, pwede kahit masira yan, okay lang, walang problema. Malaman lang natin kung anong laman meron sa loob. At pwede ko rin ipakita sa inyo kung anong laman meron dito. Okay? So tinatabas natin ito mga boss. Itong tenga niya, tinatabas natin yan kasi iupo natin yan dito. Mas maganda kasi mga boss kung itong housing na to ang magagamit pa rin natin kahit paano kasi meron siyang dagdag dito na pinakang shroud niya, no? Dito kasi sa atin bilog lang. So maiupo natin yan diyan para at least medyo mas malaki pa rin yung sakop. Kung pag-aaralan natin yung sakop niyang ganyan kalaki kumpara dito sa ating ikakabit, yan lang yun mga boss. Tingnan nyo kung gaano kalaki yung pwede niyang maging mapalamig. Minsan kasi may mga nagko-convert at nagtatanggal at nagpapalit, parang ganito lang yung kinakabit nila, no? Yun nga lang, syempre kung ano yung bilog ng inyong housing, yun lang din yung sakop ng mahanginan. Kaya nga nagpapagawa pa tayo ng mga shroud na ganito para makuha natin kung ano yung laki ng condenser, yun din yung mailagay natin para mahanginan lahat. So, kung papalitan mo pa ng ganyang kaliit na housing, para sa akin useless, no? Makakatulong pero baka makabawas pa kumpara doon sa dati. Okay, so yun lang, i-share natin sa inyo to. Baka may ma-encounter kayo ng mga Nissan Urban. So, pwede nyong gawin tong mga ganito. Okay? Okay mga boss, kagaya ng sinasabi ko sa inyo, binuksan natin yung ating bago para makita natin kung anong laman sa loob. So medyo nakakatuwa konti dahil kahit pa paano, yan yung laman niya. So maganda naman yung armature niya. Winding naman, copper naman yung ginamit. So medyo mas malakas nga ang RPM nito kumpara dun sa isa. Okay, binunot din natin yung isa mga boss. Yan yung ating laman sa loob ng ating original. Tingnan nyo kung gaano ka nipis. Yan. So yan yung housing ng ating bago. Ito yung laman sa loob. So ibig sabihin mga boss, kaysa sa ganito,
O, ay, pwede na itong ganito ang bilhin nyo. Mas malakas ng konti kumpara dito. Okay? Hello! Okay, mga boss, ganito lang ang pwedeng gawin, no? Ipasok lang natin. Kailangan maisagad natin yung labi hanggang dito. Kasi kung ganito lang yung magiging posisyon yan, wala rin yan. Kasi wala dun sa pinakang baba yung ating pinakang motor o yung pinakang blade. So kailangan maipasok mo doon ng sagad sa baba. Ang maganda rito, sakto, medyo masikip na konti. Pahiga na yata yung kanyang. Yun. Yun. Okay, mga boss, ito yung sinasabi natin, no? Dapat maisagad natin yan dito. Para at least yung hampas o yung pinakambuga ng hangin, kakalat, matatamaan niya yung mga gilid o yung mga kanto natin, no? Kasi yan lang yung aasahan ng ating condenser para palamigin siya. So, dapat mas nakalubog siya na mas maganda. Ang maganda lang dito sa ganito, halos fit siya, no? Wala siyang ano. Bubutasan pa natin ito mga boss para malagyan natin ng tornilyo para kahit mag-vibrate yan o umalog-alog man yan, hindi yan makakawala ron. So, sisiguraduhin pa rin natin na matibay itong ating pagkakalagay dito sa housing niya. So, okay, yun lang. Baka meron kayong mga ganyang problema kaysa bumili mga boss ng ganito ka nipis. Maghanap na lang kayo ng ganito. So, marami naman siguro niyan sa mga aircon supply kung saan may pinakamalapit sa inyo. Okay? Okay, ayan na mga boss. Nalagyan na natin siya ng 4 na natin bolt na G's. Okay, napakatibay nito mga boss. Oh, ha? Saan ka pa? Oh. 'Di ba? Oh, oha. Okay. Oh, kabit mo na. Okay na mga boss. Dinukot lang din natin 'yan, no? Para at least hindi na tayo magpasingaw ng freon. So, ganyan lang kasimple, no? Kung may magpapalit sa inyo ng mas malakas ng oxpan o mas malakas na oxpan, isa yan sa mga pwede nyong gamitin, no? Okay?